Okay, hello, good day everyone. Thank you so much po for watching. And sisimula po tayo pagbasa para kay Gemini sa susunod na buwan, no? And thank you so much po sa mga nag-subscribe and sa mga hindi po nagsisubscribe, uh, subscribe po kayo and make sure po na hit the notifications bell kasi po we do live po, no? Yan po sa live namin, you have a chance po na magtanong doon, no? Ayan, so simulan na po natin, no? Jesus Christ, right? Ayan, so anong gusto nyong unahin? Yung love life ba o ang inyong career? Alam ko na, love life. Okay. Para kay Gemini, sa susunod na buwan, spring guide. Jesus. Para kay Gemini. At wag po kayong mag-atubiling mag-comment po, no? Dahil sumasagot po ako sa comment. Yan, para po kay Gemini sa kanyang love life. Oops. Oh, Six of Swords in reverse. Nakaharap po sa akin na para effectively ko mabasa ang inyong reading, no? So makinig lang po kayo at mag-comment po kayo mamaya, no? So may Six of Swords in reverse ka. Parang nakita natin dito is meron pang hindi nakaka-let go or sabihin natin is still holding pa sa past, no? Some of you, no? So this is general reading, just take what resonate and also welcome din po ang ating cross watcher, no? So sinasabi dito some of you na hindi pa rin nakaka-move on. Hold on po, no? And then, thank you, Brother. Para po kay Gemini sa susunod na buwan. Uy, Ace of Swords, ka-reverse pa rin. Yan ang Ace of Swords natin. Parang may nakikita tayong blockage, clear communications, merong nagsisinungaling, no? Meron ding tayong nahihirapan siyang sabihin natin, nahihirapan siyang sabihin sa'yo or ikaw nahirapan ka sabihin ang nasa looban mo, no? Okay. Tell us more, sir. Ayan, may Page of Cups ka. Makaka-receive ka ng isang mensahe. Kung parang sabihin natin may magsisimula uli, no? Or sabihin natin, puno ka pa rin naman ng hope or maraming potential yung ano mo, no? Ang relasyon mo para maging maayos. So, sa susunod na buwan, uh, itong card na to actually is sabihin natin sa susunod na buwan or itong August na to, ito yung parang maliwanag na indikasyon na nasa crossroad ka, no? Nasa kabilang panig ka, nasa kabilang lugar ka, no? Kumbaga hindi ka naka-align. Parang medyo napipiling mo is ano ka stagnant or nako-confuse ka. Kasi bakit hindi mo alam kung paano ka makaka-let go, hindi mo alam kung paano ka mag-move on dito, no? So marami kang mga unresolved issue, yung especially sa mga matagal ng issue, andiyan pa rin sa'yo. Nahirapan kang ilabas kung ano yung nasa loob mo, kung anong totoo mong kung anong gusto mo talagang sabihin sa partner mo, no? Or siya rin nahirapan maybe na maglabas ng kanyang ng kanyang saloobin. So kailangan din dito heart to heart conversations, no? Kasi nakita mo ang Six of Swords mo is reverse, na ito yung parang advising you also na talagang struggling ka paano mapabuti at maiwan ang dating negatibong pattern ng inyong relasyon or sabihin mo na
gusto mo rin na magkaroon ng pagbabago, no? Or sabihin natin ang asawa mo or ikaw. Or pwede ring sabihin natin dito, medyo sometimes nagdadalawang isip pa para move on sa isang alam ng napakahirap na sitwasyon na yan. Kumbaga, ayaw pang umalis maski hindi na epektibo ang relasyon, pinipilit pa rin, so nagkakasakitan, no? So, ito rin yung pagiging feeling mo na ano, na pagiging feeling mo na, na naka-stuck ka sa relasyon mo, or sabihin natin sometimes nasa isip mo pa rin ang mga nakaraan mo, ang mga masasakit na nakaraan, no? Naapektuhan ang present mo actually, no? So andito rin ang iyong Ace of Swords in reverse. So itong card na to, ito yung blockage sa pakikipagkomunikasyon. Or sabihin natin medyo nalalabuan ka, nahirapan ka talagang i-release kung anong totoo. Siguro nga may misunderstanding na maraming hindi na ilalabas sa puso mo, kaya ano, no, kaya punong-puno. So kailangan ayan, kailangan i-declutter, magpatawad, magbawas ng saloobin, or marami kang sabihin natin there's a lot of confusions, no, sa iyo sa susunod na buwan. Sinasabi rin dito, nahirapan kang, so medyo mahihirapan ka ring no, mag-adjust. May nakita din tayo sa relasyon, merong nahihirapang ilabas ang nasa puso niya, no? So, Page of Cups naman, sa mga single, parang expect some invitations coming sa isang tao na paparating sa inyo. It could be Pisces, Cancer, Scorpio, no? At maging parang i-enjoy mo ang experience na yan, pag entertain that persons, dahil baka that is a potential persons na willing ano din sa'yo, no? Willing to commit. At ito rin because this is an parang emotional connection, or sabihin natin, makaka-receive ka rin ng, some of you naman, na makaka-receive kayo ng message, no? Na kailangan may mapag-usapan tayo, kailangan siguro, expect din siguro na magkaroon kayo ng heart-to-heart conversation sa inyong argumento, no? And nakikita natin dito na parang ma-energize ka naman, parang you are hoping din dito na maaayos ang relasyon ninyo, no? Parang you are starting to be open sa pakikipag-usap, or ang persons mo, no? But expect na makaka-receive ka ng letter sa kanya na maybe appreciations, maybe let's start all over again, no? Which is beautiful. So, clarify natin, ayan, so some of you talaga who is dealing with a little bit manipulative energy na pag ang Emperor in reverse, no? Some of you is dealing with Aries, no? So pag ang parang isang, kasi medyo siguro may insecurity ang taong ito, no? Or let's say na medyo may pagka-stubborn ang persons na to, matigas ang ulo, medyo controlling, so kaya kayo nagkakaroon ng conflict. Or sabihin natin medyo childish ang persons na to, no? And then meron ka ring 8 of Cups. So parang nakikita naman natin na you are willing to let go something, or baka ito i-let go mo ang persons na to, no? Or sabihin din natin na pag 8 of Cups yan kasi, na parang humahanap ka ng paraan, no? Na sabihin natin, para makaalis ka sa isang toxic na relationship. Maybe itong ang dealing sa medyo no, medyo manipulative na Aries, no? And nakikita din natin itong medyo you are cutting looses, parang tingin mo, maisip mo ng energy mo is not worth na i-invest sa kanya dahil marami ka nang winork out, you try to work out the relationship pero hindi effective, no? So I think you were going to let it go, no? Some of you naman hindi maka-let go, no? So
medyo ano, no, medyo sabihin din natin, because of full of lies din. May nakita tayo na medyo napuno ka sa mga full of lies, Gemini. That's why gugustuhin mo sigurong i-let go ang relationship na to, no? And nakikita natin na you experience din ang sorry na putol, no? And then sabihin din natin itong Eight of Cups na to, parang ito may Ace of ano, no? Isipin din natin na parang you need to move in your life, parang gusto mong mapag-isa muna, no? Pwede rin, it could be a physical move, no? Then we also have the Chariot, which is a beautiful energy, positive energy. Pero parang nakita mo is, may nakikita rin tayo na gusto mong lumipat din, no? Or parang mag-move sa bagong bahay or lumipat ng ibang bahay, no? Or it can be, sabihin natin, may emotional transitions ka and you're trying to be healthy. You're setting some healthy boundaries actually sa mga toxic na tingin mong it's no longer needed you. Then the Page of Cups actually na nakinan natin, maybe you're gonna still try how to communicate effectively then, no? Bago ka siguro mag-move on or sabihin natin bago ka lumipat. Parang you're really planning to move on dito, no? Para ano, parang you're setting goal para sa sarili mo. Parang you are very determined here na you about to leave the past behind at mag-move forward ka with determinations, no? Para maging masaya ka, para maging healthier ka, no? You're gonna be concentrate sa sarili mo. Parang nakikita din natin talaga may physical move dito, no? Then ang ina-advise din, this is a positive card because with the Chariot, na go ahead and enjoy the positive changes na darating sa buhay mo, no? Baka din may nakikita tayo, you gonna have some long-term relationship din, no? At the end ng ng iyong pagta-transitions, no? Kasi napaganda, you have the Chariot here, which is Cancer energy. Maliwanag sa'yo actually, no? Maliwanag sa'yo na kung ano ang hinahanap mo na sa isang relasyon. Parang alam mo na kung saan ang destination mo, kung sinong pupuntahan mo. You might gonna come back sa dati mong ex na nakita natin, could be concerned Pisces, Cancer, Scorpio. Parang nakita na gusto mo, if you are dealing with that, parang gusto mo makipag-usap din sa kanya na nakikita natin. Parang gagawa ka ng action and you're going to take control of it, no? Ayan. So, we're gonna go now to your career reading, no? You have the High Priestess. Ito yung encouragement, no? Yung magtiwala ka sa guts feeling mo. Ito yung intuitions mo na binubulungan ka. Especially pag nasa trabaho ka. Meron ka ring mga, sabihin natin, natatagong impormasyon, no? And then, ito medyo may pagka-competitive ang working environment mo dahil may 5 of Swords ka. And then, 6 of Wands in reverse. Ito yung sinasabi natin, unacknowledged na win, no? And then, itong High Priestess, andito yung parang there might be some hidden informations na ikaw lang nakakalam at itong impormasyon na to magagamit mo, magiging valuable sa'yo sa iyong trabaho. Or wag ka rin mag-rush din sa decision mo, no? Sa susunod na buwan at take time ka mong pag-isipan ng ilang beses at makinig ka raw sa gut feeling mo or sa bulong, no? And I'm getting also na very magandang guidance mo ang High Priestess, no? Especially ang sarili mo. Pakinggan mo ang mga bulong sa iyo, mag-observe ka, no? Trust your gut feeling dahil ito yung sandata mo actually, no? Dito sa 5 of Swords na to, no? Kasi nakita natin very competitive ang iyong working environment. Expect mo rin na may potential na disagreement or conflict
at very tension. Win win at all cost mentality ang working environment mo. Kahit na ano, basta manalo sila. No? Ganyan ang nasa isip nila. So, makaka-encounter ka ng disagreement, argumento sa yung susunod na buwan. Ang sitwasyon na to is parang may gustong tao na makipag-unahan sa tagumpay mo. No? Ito yung ang environment mo parang gagawin nilang lahat actually para manalo sila, ma-upload, ma-acknowledge sila na they are the winner. So this is also magkatapat sila ng high priestess na parang sinasabi na step back. So mag-focus ka sa pakikihalubilo sa taong ito at mag-iingat, maging wise kasi it might be better sa iyo na lumayo ka sa taong ito. Tsaka pag tingin mong wala ka ng laban, step back, no? Parang yan ang binibigay na warning sa iyo sa susunod na buwan. Mag-focus ka sa totoo at sa long-term goal kaysa mag ano ka no, mag petty dispute ka, andyan yung kaysa yung makipagtalo ka, it's not worth, no? Ayun, parang it's not worth na makipagkompetensya ka. So, ito yung sinasabi na may konting petty dispute, no? Medyo konting disagreement sa darating sa trabaho mo, no? Ayan. And then, may six of wands ka rito. Ito yung sinasabi na itong reverse na to, pag upright kasi to, na-acknowledge ang pinaghirapan mo, na-acknowledge ka ng lahat ng tao sa pinaghirapan mo, no? They congratulating you. Pero pag itong naka-reverse to na, is nagpapahiwatig ito na parang maski gusto mong ma-appreciate ka, they're not seeing your hardship, hindi nila nakikita ang hardship mo, no? So, syempre, medyo sumasama ang loob natin dyan. Meron ka rin na yung expected mo na akala mo sa'yo credit yan, hindi pala, no? So, wag ka na mag-expect. So, even ito yung parang anti-climax to eh. Ito yung period ng effort mo na hindi na-acknowledge. Baka hindi ka mga makakuha ng mga credit na talagang para sa'yo, no? Because nga ito, mga palaban tong ano mo, very competitive sa workplace mo, oh, no? Very competitive, maraming dispute, medyo magulo, kaya palang high priestess is binabantayan ka rin, gina-guidance ka, kaya trust your gut feeling, no? So, ito rin sinasabi na itong recent na achievement mo, meron dapat na para sa'yo, parang hindi satisfied or sabihin natin hindi nila na bigyan ng ano ng pansin. Ito rin yung ang cold naman sa trabaho mo. Parang ito yung sinasabi natin na indikasyon na parang sometimes din minsan expecting too much hindi nakakabuti tapos nag-expect ka ng hindi naman pala na-acknowledge mas nasasaktan mo lang sarili mo kaya wag ka masyadong mag-anticipate actually sa resulta or sa sasabihin ng tao, no? Gumawa ka dahil tingin mo yun ang tama, gumawa ka dahil sa tingin mo na kailangan na maging maunlad or kailangan niya na para tumaas ang sweldo mo, no? Hear do not expect na anuhin ka nila as long na wala kang sinasagasaang tao, no? Because maybe you have time dyan, no? Marirecognize ka rin but not yet maybe this time, no? So, sabihin natin maging kailangan no yung inner trust mo no always when it comes to make decisions no lumayo ka sa gulo kasi very competitive ang sa trabaho mo no ayan so nakikita natin dito Gemini ito yung panahon na kailangan makinig sa high priestess makinig ka sa bulong or sabihin natin trust your gut feelings dito no gawin mong guide ang mga sa tingin mo na yun pa lang sinisigaw sa iyo no ng high priestess ng intuition mo
lalo na sa sa isang potential na disagreement, conflict, or sabihin nating very competitive na surroundings mo sa trabaho, no? Yes, oo, we could see some na dapat talaga credit sa'yo. Kumbaga, or sabihin natin, maka-achieve ka rin ng pagkapanalo dito, pero maging prepared ka dahil maraming, sabihin natin, maraming hindi aayon, no? Or sabihin natin, maging prepared ka na hindi gaanong mag-impact sa'yo yung actually na hindi na notice, na hindi na appreciate ang pinaghirapan mo, no? So, maganda rito is mag-focus ka sa internal na accomplishment mo and hayaan mo yung external recognitions. Parang internal recognition, yung parang purihin mo na lang ang sarili mo. Ikaw ang pumuri sa sarili mo. Alam mo, mamahalin ka pa ng sarili mo eh. Appreciate mo sarili mo. Wow, ang galing mo, no? Hayaan mo na yung maririnig mo sa iba. We could not please everybody. Pero at least ikaw, oy, ang galing mo talaga na natin to, no? Kumbaga, parang ikaw lang at saka ang high result mo lang sa trabaho mo, no? Medyo very competitive kasi yung ibang kasamahan mo. Purihin mo sarili mo, no? Ikaw na lang na upload mo, i-please mo ang sarili mo. You don't need to please everybody sa work, no? Kasi there's a time na they will realize something, no? Gemini. So, always remember again, no? Self-awareness at saka makinig sa gut feeling. Yan ang importante. Itong pinaka-guide mo na, no? So, kukuha tayo ng guidance mo sa career. Kasi medyo, ang career mo, competitive, medyo dadana ka talaga ng dito sa trabaho mo. Pero magaling naman kasi palabang ka naman, Gemini. Okay, let's see. Guidance po, ayan, organize for success. Ayan yung pinagdi-declutter ka rin. Ayan yung sometimes na sabihin natin, nakakapag-oo tayo pero hindi naman tayo hindi naman natin na-fulfill. So make sure na pag may meeting ka, isulat mo, no? Make some journal sa mga schedule. At ito rin yung sinasabi, organize mo yung working place mo, paging masinop, makakatulong daw yan sa iyong career. At sinasabi rin dito, just simply lang na yung mga report mo, i-organize mo, yung mga project mo, no? Para hindi magkagulo-gulo. At saka din, asahan mo na makakatulong actually ang pagiging masinop, no? Kasi at least hindi magulo utak natin. Makakapaglaban tayo dito sa very competitive na to, no? Kumaga kasi pag gulo-gulo ang gamit, gulo-gulo ang records mo, ang mga report mo, no? Na-overwhelm tayo. So yan, binibigyan ka ng guidance sa iyong career at finances na organize for success, no? Ayan. So, thank you, Gemini. Sana nagustuhan mong ating reading and God bless you, no? Mag-iingat po kayo at palike naman po dyan. Ayan. At mag-comment po kayo. Thank you and God bless you. Bye-bye. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang